kapag ka nadadama mo lang yung iyong TV? Di ba? Hindi. Mai-entertain ka kapag ka napapanood mo at nadidinig mo yung iyong pinapanood. So, pinakamahalagang bahagi ng ating katawan, although lahat ay mahalaga, pero ang ating mata at pandinig ay mayroong major part sa ating buhay. Ang mga mata ang nakakapagdala sa iba't ibang lugar sa atin. At ang iba sa inyo ay nakakapunta sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng mga mata. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ingatan ninyo ang inyong mga mata, sapagkat ang inyong mata ay pintuan sa inyong kaloob-looban. Di ba kapag ka nagpapacheck up kayo sa mga pediatricians, hindi na kayo siguro sa pedia, matatanda na kayo eh. Di ba tinitingnan ang mata, dila, tama ba, Charmaine? Mata, di ba? Titingnan kung may muta o kung dilaw ba yan. Tapos papaahin ka, titingnan kung madilaw, maputi yung tang mo. Tapos sisilipin din yung tenga. So the basic check-up sa mga doktor ay itong nasa sa ibabaw natin, itong ulo natin, nandun yung mga mahalagang bahagi ng ating katawan. Titingnan yung mata natin, titingnan yung dila natin, at titingnan yung ating pandinig. So, pansinin po natin, sa the book of Genesis, one of the starting chapter of the Bible, the book of Genesis, si Adan at si Eva ay nagkasala dahil sa kanilang paningin. Alright? Nakakasunod kayo. Dahil si Adan at si Eva ay natukso sa isang mansanas o sa isang prutas na inaakala nilang maganda sa kanilang paningin. The Bible says, it was so good in their eyes. So anong nakapagtukso kay Adan at kay Eva? Ang kanilang mga paningin. Ang kanilang mga mata. Kaya marami sa mga kabataan ang mabilis matukso dahil sa kanilang paningin. Bakit kanyo? Minsan pag nakita natin ang isang kaibigan, ang isang kaklase, kamag-anak, o isang malapit sa atin, pag nakakitaan natin ng may magandang isang bagay, tayo minsan ay naiinggit. Diba ba? Pag nakita natin na maganda ang girlfriend ng ating kaibigan at siya naman ay sobrang itim at sobrang pangit, ikaw ngayon ay nagkakaroon ng panlalait. Anong ginagamit natin sa panglalait? Ilong ba? Hindi naman, di ba? Ang ginagamit natin ay mata. Kaya, titikman mo. So, ang ating ginagamit madalas para tayo ay magkasala ay ang ating mga mata. At pansinin natin, sa buhay ni David, si David ay nagkasala. Alam niyo ano ang kasalanan ni David? Siya ay namboso. Nabusohan niya ang isang babae na napakaganda. Ang pangalan niya ay si Bathsheba. Si Bathsheba ay naliligo, nagsashower. Pero narito si David nandoon sa bubong at nakita niya nakatalikod ang isang babae at hindi na tinantanan ng kanyang mga mata. Kung nabubuhay siguro si Mike Enriquez noon, sasabihin niya, hindi kita tatantanan, patuloy kitang titingnan. I just want to make serious, ang ating mga mata ang magdadala sa atin sa ating mga kasalanan. Kaya kapag hindi natin babantayan ang ating paningin, lahat ng bagay ay magiging konektado para tayo ay magkaroon ng pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Ang mga mata minsan ang humahatol sa mga bagay na nakikita natin. At tayo'y nadadala agad sa paghatol o paghusga. Ang mata ang ilaw ng ating buong katawan at ito ang nagdadala ng mensahe sa ating isipan. Ang mata ay ginagamit sa pagbabasa at ang tenga ay ginagamit sa pakikinig. So, paano tayo makakaiwas sa ating mga pagkakasala? Minsan, ako ay nagpagupit sa isang salon dito sa Green Hills. At kita nyo naman, bago akong gupit. At nandoon, nagbabasa ako ng mga magazine. Usually, they offer magazines. At habang ako ay inofera ng magazine, hindi ko naman nakita kung ano talaga yung title ng magazine. At habang ako nagbabrowse, kasi nakita ko yung mga how to become fit, how to lose your weight and gain muscles. So, nagbabasa ako, diets and everything. So habang lumalayo na yung aking binabasa, there are some tips about having sex, ganyan. Sabi ko, oh my God, sana wala kakakita sa akin, pastor ako. So nung pagkatingin ko doon sa magazine, ito pala ay isang FHM magazine. Nakakala ko kasi wala lang. Pero all of a sudden, there are tips and there are mga toys and everything na nandoon na para sa kung saan gagamitin.
At my spirit was so grieved that I believe that that is not right for a Christian like me to be deceived on what I see. Kaya ang aking ginawa, hindi ko na binasa at ito'y aking ipinatong na lamang. Ang aking ipinakita, alam ko na ang aking mga mata ay makakaapekto sa aking pagkatao. At marami sa mga kabataan, they cannot resist what they see. When they see na okay naman, magsisisi na lang ako mamaya pagtulog, magkukumpisal na lang ako kay Father, babatukan na lang niya ako pagka ako nagkumpisal, siguro patatawarin na niya ako. No, it's not like that. Kailangang mabuhay tayo ng merong pagnanasa na mabuhay sa katotohanan. Every time, Satan wants to destroy the life of the young people. Kaya maraming mga kabataan ang hindi nakakapagpatuloy dahil sila ay naa-attract sa mga bagay na nasa paligid. Tandaan nyo mga kabataan, kung kayo ay mga binata at dalaga pa, don't look for the outside appearance of the person you want to become a partner. Huwag kayong titingin ng mga mukhang artistahin, baka mamatay na kayo, hindi pa rin kayo makakakita ng kamukha ni John Lloyd Cruz. Oh, bakit? Wala akong sinabi ha. Ibig ko pong sabihin, don't try to daydream kung sino yung inaakala mong kalooban ng Diyos, huwag ka nang maghanap ng iba pa. Right? So kasi minsan we keep on looking for other person, for this kind, na superhero ang dating, na parang ganito, parang bote ng Pepsi Cola ang katawan. You know what? If you look on that kind of perspective sa inyong buhay, you are just looking after the lust of the flesh. You are not loving the person, but you are looking for the outside characteristic of a person. Kahit mukha siyang medyo baliw, pero matalino naman at madiskarte, you should love that person, not just his outside attributes. Kaya ang lagi nating titingnan, huwag nating hatulan ang mga taong nakikita natin. Minsan sila ay boring kausap, pero dapat i-appreciate natin na kahit ang ating mga kaibigan, ang laging kinukwento sa atin kung ilang shoot ang nagawa nila, na nag-basketball sila, ilan yung napatay nila doon sa Counter-Strike at sa mga nilaro nilang PC game. Makinig lamang tayo at let us understand na hanggang ganun lamang ang kanilang kapasidad. Minsan may kabataan na magkukwento sa akin, Kuya, alam mo ba ito? Alam mo ba yung ganon? Kuya, hindi ako naglalaro niyan eh. Kaya, let us see the other person na sila ay kawili-wiling kausap at kawili-wiling kasama. Ang mata at tenga ay malaking bahagi sa ating buhay. Ang tenga ay ginagamit saan? Sa pandinig. Proverbs chapter 7 verse 2.